Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito ay tungkol sa mga likas na yaman ng Asya. Naniniwala ka ba na ang tao ay biniyayaan ng masaganang kapaligiran? Ang lahat ng nasa ating paligid, ang mga kabundukan, dagat, hayop, halaman, at mineral ay mga likas na yaman na siyang kuhunang nililinang ng tao upang matugunan ang kaniyang mga pangangailangan. Mula pa noon hanggang sa kasalukuyan, ang uri ng pamumuhay at gawain ng tao ay nakaangkop sa kanyang kapaligiran. Pagsasaka ang karaniwang hanap buhay ng mga taong naninirahan sa kapatagan, at pangingisda naman ang ikinabubuhay kung nakatira sa mga baybayin. Tunay nga na ang ganitong ugnayan ng tao at kapaligiran ay isang natural na prosesong ipinagkaloob ng kalikasan upang ang lahat ay mabuhay. Paanong ang patuloy na paglinang at pakikibagay ng tao sa kapaligiran ay nagbunsod sa pag-unlad ng kabiasnan at kultura na isang lipunan tulad ng matatagpuan sa Asya. Halina at simulan nating tuklasin ang mga kasagutan. Magkakaiba ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya. May malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop ang Hilagang Asya. Bagamat dahil sa tindi ng lamig dito, ay halos walang punong nabubuhay. Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Sa yamang pangisdaan, produktong panluwas ng rehiyon ang caviar o itlog ng mga sturgeon, ang malalaking isdang likas dito. Tinatayang pinakamalaki sa mundo ang deposito ng ginto sa Kyrgyzstan, samantalang ang Tajikistan ay may 3 uri ng yamang mineral. Ang metalikong mineral tulad ng ginto, mineral na panggatong tulad ng natural gas, at industrial na mineral tulad ng phosphate. Pangunahing industriya ng Turkmenistan ang natural gas, pangalawa sa Russia sa produksyon nito at langis. Samantalang isa sa mga nangunguna sa produksyon ng ginto sa buong mundo ang Uzbekistan. Sa mga lambak ilog at sa mga mabababang burol ng mga bundok, may produksyon ng pagkaing butil na nakatuon sa pagtatanim ng trigo, palay at barley. Gayon din ang bulak, gulay, tabako, sugar beets, sibuyas, ubas at mansanas. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop tulad ng baka at tupa, nagkakaroon ng mga tao ng lana, karne at gatas. Pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa mga bansang nabibilang sa Timog Asya. Palay ang pangunahing produkto rito, bagamat may mga taniman din ng trigo, jute, tubo at mga gulay. Pinakamahalagang likas na yaman sa India ay ang lupa, lalo't higit ang mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog ng Indus, Ganges at Brahmaputra. Malaki rin ang reserba ng bakay at karbon sa bansang ito. Bagamat ipinagbabawal ng pamahalaan, tanyag ang Afghanistan sa pagtatanim ng opyo. Ang mga kagubatan ng Nepal ay matatagpuan sa mga gulod ng bulubunduking Himalayas. Sa mga baybaying dagat ng Pakistan ay matatagpuan ang mga gubat bakawan. Makapal at mayabong ang gubat sa timog kanlurang Sri Lanka na hitik sa puno ng mahogany at iba't ibang uri ng palm. Sa dakong gitna ng pulong ito, lalo na sa matataas na lugar, ay makikita ang mga kagubatang evergreen, samantalang sa hilaga at silangang bahagi nito ay naroon ang mga punong ebony at satinwood. Malaki ang kapakinabangan ng Indian Ocean sa rehiyon dahil sa pagtustos nito sa iba't ibang yamang dagat. Sa ibang bahagi ng rehiyon
tulad ng Afghanistan at Bangladesh ay paghahayupan. Patong-apog, bakal, carbon, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ay ilan sa mga pangunahing yamang mineral ng Timog Asya. Sa Timog Silangang Asya, nasa mga lupain ng Myanmar at Brunei ang malalawak na kagubatan. Tinatayang nasa 84% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptile. Sa kagubatan ng Myanmar matatagpuan ang pinakamaraming punong teak sa buong mundo. Samantalang ang maraming punong palm at matitigas na kahoy gaya ng apitong, yakal, lawan, kamagong, ipil, pulang nara, mayapis at iba't ibang species ng dapo ay nasa kagubatan ng Pilipinas. Matatagpuan sa mga lambak ng Irrawaddy River at Sitang River ang pinakamatabang lupa sa Myanmar. Sa Cambodia, ito ay sa paligid ng Mekong River at Tonle Sap. May iba't ibang pananim sa rehiyon. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangunguna sa buong daigdig sa produksyon ng langis ng niyog at kopra. Ang kalabaw, baka, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalagaang hayop sa rehiyon. Sa yamang mineral, malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia at ang mahigit sa 80% ng langis sa Timog Silangang Asya ay nanggagaling sa bansang ito. Gayon din ang mahigit sa 35% ng liquefied gas sa buong daigdig. Liquefied gas din ang pangunahing mineral ng Malaysia habang tanso naman ang sa Pilipinas. Ang malalaking ilog ay pinagtatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nililinang para sa hydroelectric power na siya namang pinagkukunan ng kuryente. Ang mga bansang China, North Korea at Tibet ay mayaman sa depositong mineral. Nasa China ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong daigdig. Gayon din ang reserba ng carbon dito na isa sa mga pinakamalaki sa buong daigdig. Salat sa yamang mineral ang Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Gayunpaman, nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm. Kaya nangunguna ang Japan sa industriya ng telang sutla. Ang yamang lupa ng Silangang Asya ay matatagpuan sa iba't ibang anyo nito, maliban lamang sa mabuhangin o tigang na lupa sa Mongolia. Sakop ng China ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at ito'y pinagtataniman ng iba't ibang uri ng pananim. Pangunahing pananim nito ang palay at siyang nangunguna sa produksyon nito sa buong mundo. Ang ilang mga bahagi ng Silangang Asya ay nakatuon din sa pagtatanim at paghahayupan. Sa China at sa iba pang mga bansa ng rehiyon, ang malalaking hayop ay ginagamit din bilang katulong sa paghahanap buhay. Ang mga anyong tubig ay nililinang din para sa kapakinabangan ng mga nakatira rito. Ang kanlurang Asya ay sagana sa yamang mineral, partikular na sa langis at petrolyo. Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang Saudi Arabia at malaki rin ang produksyon ng langis ng mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait at Oman. Karamihan sa mga bansa ng rehiyong ito ay may natural gas, tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium, phosphate at iba pa. Sa agrikultura, nagtatanim ang mga taga-kanlurang Asya ng trigo at barley sa mga oasis. Pangunahing produkto sa Iran ang trigo, barley, palay, bulak, mais,
tabako at mga prutas. Nangunguna naman ang Iraq sa produksyon ng dates at dalandan ang Israel. Paghahayupan ang karaniwang gawain ng mga taong naninirahan sa mga lugar na bulubundukin at sa mga disyerto sa Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!